Aita ay pinaniniwalaang naninirahan sa isang lugar na hiwalay sa mga tao, gaya ng bundok, gubat o kuweba. Sila ay tinatawag na mga nomads o mga taong walang permanenteng tirahan, kung saan sila ay umaalis sa isang lugar dahil isa sa mga dahilan ay ubos na ang pagkain o resources na makukuha nila dito, at kung saan sila abuti ng dilim sa paglalakad ay doon silang muli magtatayo ng kanilang pamayanan. Noong Hunyo 1971, ang mga Aita ay napilitang umalis at pumunta sa mga resettlement areas dahil sa panganib ng pumutok ang bulkang Pinatubo. Sa isang bayan sa Rosario, Batangas ay matatagpuan ng grupo ng mga mamamayang Aita. Sila ay nagmula sa Quezon Province, ngunit dahil nga sila ay mga nomadiko, sila ay napadpad sa iba't ibang lugar. Napapunta sila sa lungsod ng Cabuyao sa Laguna, ngunit dahil nga sa sila ay tribo, sila ay pinaalis doon at napilitan na humanap muli ng kanilang matitirahan. Nakarating sila sa Rosario, Batangas, sa barangay ng Puting Kahoy, na kanilang nagsisilbing permanenteng tirahan na ngayon dahil nga sa sinuportahan sila ng pamahalaang lokal doon at tinangkilik na ng mga tao. Kami galing Tayabas, Quezon. Dito kami napatira. Ang aming hanap buhay, yung mga nagtitinda ng mga herbal, saka yung mga lalaki, mga nagtatrabaho, kaya sa linang, sa mga bukid, nakikipanganihan para kami may pagkain. Ano po yung buhay niyo dati bago po kayo lumipat dito sa Batangas? Yung buhay niyo po dati sa Tayabas? Kami yung sabi ko sa inyo, kami isang gabi, isang higa. Kung saan kami nabubuhay, doon kami natagal ang isang linggo. Pero pagdating na isang linggo, wala na kami kitain doong hanap buhay, nalipat na ulit kami na. Ano nga ba ang naging buhay ng mga Aita noon bago sila naging sibilisado? Mga nakaraan na ang ating lugar ay hindi pa ganito na kaming mag-anak kung sana mapatira. Ang mga anak ko nakakaranas niya sa lupa na hihiga, sa mga lataglay, kampung bani, kumot. Ang bahay namin yung mga dahon lang ng niyog na nilalala namin mag-asawa para may masilungan. Kung saan sana kami nakakarating, buong lugar natin De La Cruz magtibay bilang 10 tribo ng pamayanan ng Puting Kahoy, Rosario, Batangas. Para sa aming mga katutubo, abot sa aking alaala, dahil ako may bata pa rin, ang ritual ay ginagawa sa ikapitong buwan, tapos siya ay ginagamitan ng mga sangkap na manok, palayok, apoy, pagsasayaw sa dugdug na apoy, tapos pagsusuot ng tapis, pag-iinom na lambanog, pag-iihaw ng mga tapa, mga isda, gayon, tapos ay salo-salong kumakain sa dahon ng saging. Yung manok ang simbolo noon, yung ikakatay ng tupo papatuloy sa bao, tapos ay yun pinukurusan noon ng mga katutubo. Yung isang kalakasan at bigwasan ng isang kapayapaan ng sunduko ng mga Aita. Lambanog naman sa diyang kultura na iniinom na parang kasakoy talagang kasama na yun sa amin, na kahit mga tulbata pa ay sadyang ukol daw hindi na lambanog. Tapos yung pagsasayaw, isang pagdiriwang ng isang kasiyahan na binubuhay ang mga sinauna na matatandang Aita, yung gawain nila. Tsaka ang pagsasayaw naman na may tagay sa ulo, yung baso, ayun naman ay isang tradisyon na kumbaga mapayapang paghahanap buhay.
Tapos, yung mga kaalaman namin na panggagamot, sinasadyan na alam na namin. Hindi yung tinuturo at hindi rin yung batay ko sa ampaman namin pinakuhanan, kundi yun parang salilahi. Yun, tapos inaangkupan lang namin ang alam namin ng mga gangpundo. Doon namin kinukuha, hindi dito tinatanim, kundi hindi rin dito nililikha, kundi sa bundok. Ayan, tuwing mahal na araw. Doon namin kinukuha yun ang kami lang ang tanging nakakaalam po sa ginagamit at saan dapat gamitin. At kung saan dapat bundok hanapin. Ayun, tapos, yun namang isda, ayun naman ay kumbaga kasaganaan para sa amin. Yun namang mga prutas, gubat, ayun naman ay kumbaga itong palakasin na resistensya ng katawan. Yung mga hayop, gubat, bayawak, matching, pagong, at yung mga musang, alamid, yan ang yung sawa, yun yung pagkain namin talaga. Yun ang hindi na namin pwedeng itakwil, hindi na namin pwedeng iwasan na hindi kainin. Sadya kami may panahon na yun, sadya namin kukuhanin sa buwan. Yung mga lalaki na nangangaso. Tapos yung pagtuturo sa aso naman, ng Aita, yun, ang pagtuturo noon ay yun na yung paghabol ng mga hayop gubat. Isa lamang sa maraming tribo sa Pilipinas ang tribo ng mga Aita, dito sa barangay ng Puting Kahoy na napanatili ang kanilang kultura. Nakalakip na ng kasaysayan ng pagka-Pilipino natin. Isa lamang itong patunay na ang ating kalinangan, kamalayan at kasaysayan tungkol sa ating nakaraan ay maiaahon natin sa tila lumulubog na kulturang Pilipino.